assistance o yung parang pandagdag na kapital. Bumuhos ang iba't ibang mga programa at serbisyong handog ng sanib-puwersang tanggapan ng pamahalaang nasyonal sa pangunguna ng National Housing Authority at ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa idinaos na People's Caravan nitong Biyernes, April 11 sa City Covered Court Barangay Poblacion 1. Halos 1,500 ng mga Sanoseño mula sa mga pangunahing resettlement projects sa lungsod ang nakibahagi sa programa at sinamantala ang pagkakataong matanggap ang mga kapaki-pakinabang ng mga serbisyong inilapit sa taong bayan sa tila one-stop shop services na programa. Nariyan ang mga Sanoseño mula sa Pabahay 2000 Resettlement Project, San Jose del Monte Heights Resettlement Project, Graceville Garden Village Resettlement Project, at Towerville Resettlement Project Phase 6. Ito po ay congregation ng mga agencies sa facilitation ng National Housing Authority para maibaba ang mga abot kamay na serbisyo sa ating mga beneficiaries sa resettlement sites ng National Housing Authority. Alam naman po natin na ang City of San Jose del Monte ang naging kauna-unahang resettlement site kung hindi sa buong Pilipinas dito po sa Region 3. So sa Pangpalay, yung ating mga Liberty Farms, ito po yung mga kauna-unahang resettlement sites. Nandito po yung bulto ng mga beneficiaries ng National Housing Authority, kagaya rin po ng sa Region 4. Minarapat po ng aming GM, Joe Bantay, at ng Assistant General Manager namin, Alvin S. Feliciano, na magkaroon ng ganitong activity para maibaba namin yung mga serbisyo. And hindi lang po yung serbisyo ng National Housing Authority, kundi yung mga partner agencies din natin. Sa ngalan ng ating mahal na punong lungsod, Mayor Arthur Robes at Kong Rida Robes, no? So maganda yung nagiging coordination ng bawat mga offices dito sa lungsod, particular din sa ating mga national agencies para at least makatulong ng mas mabilis doon sa pangangailangan ng ating mga kababayang Sanoseño. Nakakatuwa dahil hindi lang pabahay talaga ang hatid ng ating kapamilya na National Housing Authority, kundi iba't ibang mga serbisyo ang naibaba nila sa ating mga kapwa Sanoseño na lubos talaga mapapakinabangan ng ating mga kasama na Kasanoseño. Sa pangunguna ng National Housing Authority o NHA, sa pangangasiwa ni Officer in Charge Bulacan District Office Architect Jeriel Michael at mga kasama nito, katuwang ang Housing and Homesite Regulation Office, nagkaisa ang mga tanggapan ng national at pamahalang lokal upang ilapit ang kani-kanilang mga serbisyo sa publiko. Present sa naturang People's Caravan ang sanib-puwersang tanggapan ng Philippine Statistics Authority o PSA at City Civil Registry Office o CCRO upang magkaloob ng libreng national ID application at makapagproseso ng late registration of birth, death, marriage at iba pang mahahalagang dokumento. Malaking tulong sa amin kasi pagdating namin dito, maraming mga kailangan namin na asikasuhin na dito lang pala makuha. Nakaminos kami ng gastos, minus sa oras, at mapadali ang paglakad namin ng PSA. Nagpapasalamat po kami kasi libre po yung palakad dito, tsaka mabilis lang po ang parehistro dito, sir. Kasi ano po to ng government, sir. Palibre po, sir. Spotted din ang mga serbisyong handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO katulad ng mga social pension application at mga IDs ng solo parent, senior citizens at PWD. Naroroon din ang mga tanggapan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig para sa mga aplikasyon at konsultasyon, gayon din ang mga ahensya ng Land Transportation Office o LTO para sa mga requirements ng renewal and application ng driver's license, National Bureau of Investigation o NBI para sa NBI clearance, Philippine National Police o PNP para naman sa police clearance, at Armed Forces of the Philippines o AFP na naghandog ng libreng haircut. Nagtandem din ang mga tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Public Employment Service Office o PESO para naman sa mga job application at mass hiring ng mga Sanoseño, habang ang Public Attorney's Office at City Legal Service Office naman ay naghandog ng libreng konsultasyong legal at notaryo sa publiko. Bumida rin ang mga mura at sariwang produkto mula sa Kadiwa Pop-Up Store sa pangangasiwa ng City Agriculture's Office at iba pang mga serbisyo mula naman sa Department of Trade and Industry, gayon din ang mga tulong para sa mga maliliit na negosyo at pamumuhunan, hatid naman ng City Cooperative Development Office.
Nagsadya rin ang Technical Education and Skills Development Authority upang maghatid ng free trainee scholarship application sa mga nais mag-enroll o mag-update ng kanilang mga national certificates at skills qualification, habang nagkaloob naman ng Wi-Fi for all ang Department of Information and Communications Technology sa mga Sanosenyong mangangailangan ng digital and technological assistance. Dinagsa din ang sanib puwersang serbisyong pangkalusugan ng mga tanggapan ng City Health Office o CHO, Philippine Red Cross, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, at iba pa para naman sa mga libreng konsultasyong medikal, dental, bunot ng ngipin, gamot, vitamins, HIV testing, blood test at blood typing, tuli at marami pang iba. Malaking serbisyo kasi malaking tulong, natulin na yung mga anak ko, malaking bagay. Hindi na kami magbabayad sa ospital para magpatuli. Kaya malaking tulong talaga, serbisyong totoo. Maraming salamat po kay Mayor Arthur Robles at sa kay Ate Rida at sa NHA sa programa pong ito, sa People's Caravan. Maraming salamat po. Ano naman po yung nararamdaman ninyo na bahagi kayo ng programa? Thankful kasi unang-una, mas nakakatulong kami ano may kailangan ng Sanoseño. So napaka-bless namin ng Department of NHA People's Caravan. Sa huli, pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala at pakikiisa ang bawat tanggapan ng pamahalaan bilang pasasalamat sa kanilang mahalagang kontribusyon at serbisyo sa bawat Sanosenyong natulungan nito. Nanumpa naman ang mga tanggapan ng kanilang patuloy na suporta at pakikiisa sa makabuluhang hangarin ng programa sa pamamagitan ng signing of Pledge of Commitment. Nagpaabot din ng pasasalamat ang ate ng bayan, Congresswoman Florida P. Robes, sa lahat ng ahensyang nakiisa sa People's Caravan para sa mga Sanoseño. Gusto ko lang po masalamatan talaga ng todo-todo ang NHA. Kasi ngayon lang po nangyari ang ganitong mga caravan na tinaabot po talaga nila ang kanilang mga tunay na sasakupan. Dito sa The Rising City of San Jose del Monte, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan at prioridad lagi ang pagtulong sa kapwa, lalong higit sa mga Sanoseño. Patunay dyan ang People's Caravan kung saan nagsanib puwersa ang mga national government agencies at ang pamahalang lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Tunay ngang sa pagkakaisa, maiaangat ang buhay ng bawat isa. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages, YouTube at TikTok accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya San Joseño!